yung appointed Son of God, tumating sa mundo. Katunayan, o baka sasabihin ninyo, itong si Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, ay hindi nagsasabi na siya'y appointed Son of God. Ba? Tingnan nga natin. Ano ba ang mga sinasabi niya tungkol sa kanyang sarili? Ito, pakinggan ninyo. Apollo C. Kibuloy, mga kapatid. Hanggang ako'y kanyang pinroduce para resurgence of the true church o the true body that will follow him. Ay ito na ngayon. Hindi na ninyo pwedeng tabunan pa. Kasi may anak na siya na kanyang tinatahanan at ako ang kanyang ginawang tagapagsalita para maliwanagan ang lahat ng mga nasa kadiliman ng panloloko ni Satanas. Maliwanag, maliwanag. Aba, grabe naman talaga ito. Grabe yung statement na yan, Mr. Kibuloy. Sabi kasi niya, siya daw ang ginawang tagapagsalita ng ating Panginoong Diyos para maliwanagan ang lahat ng mga nasa kadiliman ng panluloko ni Satanas. Aba, grabe namang claim yan, Sige nga, tingnan na natin. Tanong, totoo ba itong sinasabi ni Mr. Apollo C. Kibuloy na ito? Basahin natin, Unang Juan 4.1, basahin natin sa inyo. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanglibutan. Klarong-klaro po, kailangang subukin ang bawat espiritu, mga kapatid, kung sila po ay bulaang propeta o hindi, mga kababayan. Base po sa kanyang sinabi, mga kapatid. Kasi sabi niya, siya daw yung ginawang tagapagsalita ng Diyos para maliwanagan ang lahat ng mga nasa kadiliman ng panloloko ni Satanas. Kung totoo man ito, na siya ay tagapagsalita ng Diyos, dapat nagsasabi siya ng totoo. Diba? Kasi nga, sa Biblia, sa ang ating Panginoong Kristo, ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Kaya dapat, mga kababayan, susubukin natin ang mga sinasabi nitong si Apollo Kibuloy kung totoo ito. Susubukin nga natin. Panoorin ninyo, Umpisa natin dito sa isang video na ating nakalap. Ito, Apollo C. Kibuloy, mga kapatid. Kasi sa Jewish faith, wala siyang nakuha doon Wala, ni isa man. Binigyan na nga sila ng modelo. Tapos, sa Gentile race, church age, wala rin. Nag-produce sila ng maraming mga ministro, obispo, papa, arkobispo, apostol, mga bulaan pa naman ang na-produce na apostol. Pero walang naging anak na makakapag-ari o makakapagmana ng lahat ng bagay hanggang dumating sa isa sa mga fallen Adamic race ang pagtawag ng Ama. Ako yun. Wow, grabe naman yun, Sige, Sabi ni Mr. Apollo Kibuloy, wala raw nakuhang anak ng Diyos doon sa Jewish race, pati na rin daw sa Gentile race. Susuriin nga natin kung totoo nga ba ang mga pahayag na ito ni Mr. Apollo Kibuloy. Unang-una, mga kababayan, si Enoch, matwid po yun. Mga kapatid, si Elijah, matwid po yun. Tandaan natin, dahil sa pagiging matwid nila, ay sila ay nakaakyat sa langit. Si Enoch kasi, bago po yan ng Jewish setting. During the Jewish setting, si Elijah po ay nakaakyat sa langit. Ano ba ang pahayag nga ni Mr. Kibuloy tungkol sa dalawang ito? Babasahin natin itong isang magazine nila, The Guide, The Way to Freedom and Truth. Itong January to February 2021 edition. Babasahin natin itong sinabi ni Apollo C. Kibuloy sa page 14 sa kanyang article na may pamagat na Because we suffer with Him, we will also reign with Him. Ito, babasahin natin mga kapatid, ang kanyang sinabi. May question po. Pastor, I am just curious because you said that only those who are able to reach the level of being sons and daughters of God are going to be glorified. But how did Elijah and Enoch gain that ultimate reward?
O, ang sagot ni Mr. Kibuloy, ha? At that moment of time in their generation, they were the ones who reached that level of being sons and daughters. Maybe they were the most righteous at that time. That's why they were taken up. Nako! Ibig sabihin, righteous pala. Ibig sabihin, sons and daughters of God. Kaya nga, righteous sila mga kababayan Oh. Paano ngayon ito? Nagkontrahan yung mga payag ni Mr. Apollo C. Kibuloy na ito. Naku, sabi daw niya, wala raw nakuhang anak ng Diyos sa Jewish race. Pero, sabi niya, itong si Elijah na kabilang sa Jewish race ay righteous. At yan nga ang rason kaya nakakyat siya sa langit. Naku, kontraan pala itong mga payag ni Mr. Kibuloy na ito. Naku naman palpak talaga. Isa pa, sabi pa daw niya, wala raw nakuhang anak ng Diyos sa Gentile race. Susuriin natin ito, mga kapatid, babasahin natin, Dito po, sa 13:46 ng Gawa, ganito po ang ating mababasa. At nagsipagsalita ng buong katapangan si Pablo at si Bernabe. Ang nagsipagsabi, kinakailangang salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo. Yamang inyong itinatakwil at hinahatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa walang hanggang buhay. Narito, kami ay pasa sa mga hintil, sapagkat ganito ang ipinag-utos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw ng mga hintil upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Klarong-klaro po yan, mga kababayan. Ibig sabihin, sa ating mga nabasang talata, si Pablo po, tinawag siyang ilaw sa mga hentil. Tanong, mga kapatid, ano ba ang pahayag ni San Pablo sa Biblia? Babasahin natin sa 2:20 ng Galacia. Ganito po ang ating mababasa. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Klarong-klaro po yan, mga kababayan. Ibig sabihin, si Kristo po ang nabubuhay kay Pablo ayon sa pahayag niyang ito sa Biblia. Kung minsan ba siya ay nagpahayag na siya ay appointed son of God? Ako, hindi naman Ako, How ironic, mga kapatid. Si Pablo, sinasabi niyang ang ating Panginoong Kristo ay nabubuhay na sa kanya. Pero hindi niya sinabing siya ay appointed son of God. At naging matuwid nga itong si Pablo, mga kababayan. Ako, tanong, wala raw nakuhang anak ng Diyos sa Jewish race at Gentile race? Naku, unang-una pa lang, mali na. Kaya, busted yan! Mali yan! Naku, palpak talaga. Ito naman, sabi niya, siya daw ang appointed son of God. Ibig sabihin, dapat kilala mo ang mga apostol. Tanong, ano naman kaya ang mga naging pahayag ni Mr. Apollo Kibuloy tungkol sa mga apostol? Ito, pakinggan ninyo, mga kapatid. Ilang apostol yan? 12. Sila lang ang apostol na ating dapat kilalanin. Wala nang iba pa. Aba, grabe naman yan sige, alam niya pala. Okay, so sabi niya, may 12 apostol at sila lang ang mga apostol. Ulitin natin ang pahayag niya. May 12 apostol daw at sila lang daw yung mga apostol. Ibig sabihin, yung mga apostol na yon, yung nasa Lucas 6, babasahin natin mula sa versikulo 13 hanggang sa versikulo 16, kung sino-sino mga ito. Isa-isahin natin. At ng araw na ay tinawag niya ang kanyang mga alagad at siya'y humiram ng 12 sa kanila na tinawag naman niyang mga apostol. Si Simon, number 1, na tinatawag naman niyang Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, number 2, at si Santiago, number 3, si Juan, number 4, at si Felipe, pang-5, at si Bartolome, pang-6,
at si Mateo, pang-7, at si Tomas, pang-8, at si Santiago, anak ni Alfeo, pang-9 na yan, at si Simon, pang-10, na tinatawag na Masikap, at si Judas na anak ni Santiago, pang-11, at si Judas Iscariote na naging Lilo. Si Judas Iscariote ito, mga kapatid, kung naalala ninyo, namatay po siya dahil nagbigti, di ba? Ngayon, pinalitan siya. Sino ba yung pumalit? Basahin natin dito po sa Gawa, Kapitulo 1, versikulo 26. Ganito po yung ating mababasa. At sila'y pinagsapalaran nila, at nagkapalad si Matias, at siya'y ibinilang sa 11 apostol. Klarong-klaro po dito, ibig sabihin, siya po yung ika-12 apostol, itong si Matias. Siya yung pumalit kay Judas Iscariote. So, yan po yung 12 apostles. Ngayon, yung 12 apostles na ating nabasa sa Biblia, yan lang daw ang mga apostles. Pero, sino daw ang apostol na nagpapatotoo kay Kibuloy? Pakinggan ninyo, mga kapatid. Apostol muna ang gusto kong magpatotoo sa akin. Nakikinig ba kayo? Si Apostol Marcos. Si Apostol Marcos. Si Apostol Marcos. Si Apostol Marcos. Nako! Grabe! Si Apostol Marcos daw ang nagpapatotoo kay Apollo Kibuloy. Tanong, apostol ba si Marcos? Basahin natin. 12:12 ng Gawa. Ganito po ang ating mababasa. At nang siya'y makapagnilay na, ay naparoon siya sa bahay ni Maria, na ina ni Juan, na may pamagat na Marcos, na kinaroroonan ng maraming nagkakatipon at nagsisipanalangin. Klarong-klaro, ito pa lang si Marcos, anak pala ito ni Maria. Dito, ibang Maria po ito, mga kapatid. Yung Juan, na yung pamagat niya ay Marcos. Ito pang isa, kasi ito pa lang si Juan, cousin pala ito ni Bernabe. Basahin natin dito sa 15:37 ng Gawa. Ganito naman ang ating mababasa. At inibig ni Bernabe na kanilang isama naman si Juan na tinatawag na Marcos. Larong-laro po yan. At isa pang talata, 4 Gs ng Colosas. Ganito po yung ating mababasa. Binabati kayo ni Aristarco na kasama ko sa bilangguan, at ni Marcos na pinsan ni Bernabe. Tungkol sa kanya ay tinanggap na ninyo ang mga utos, kung paririyan siya sa inyo ay inyong tanggapin. Larong-klaro po dito. Si Marcos, pinsan siya ni Bernabe. Mga kapatid. Nasa Biblia naman yan. Ngayon, si Marcos na ito, pinsan ni Bernabe, na tinatawag ding Juan, mga kapatid. Pero, tinawag ba si Marcos na apostol sa Biblia? Tatanungin nga natin kung ano ang sinasabi ni San Pablo, kung sino nga itong si Marcos. Basahin natin dito po sa Filemon, versikulo 23 hanggang 24. Ganito po yung ating mababasa. Binabati ka ni Epafras na aking kasama sa pagkabilanggo kay Kristo Jesus. At gayon din ni Marcos, ni Aristarco, ni Dimas, at ni Lucas na aking mga kamanggagawa. Klarong-klaro po dito, si Marcos pala ay kamanggagawa ni Pablo. Hindi po tinawag na apostol ni Kristo. Kaya mali itong si Apollo Kibuloy, mga kapatid. Kaya sa sinasabing ito ni Mr. Apollo Kibuloy, si Apostol Marcos daw. Apostol ba yun? Busted! Yan! Ako! Mukhang bulang apostol talaga itong si Apollo Kibuloy na ito. Meron pa siyang isang pahayag. Panoorin niyo po yung pahayag pa niya, mga kapatid. Moses was born. And when he was born, Pharaoh knew about this. And he commanded all of the children at the time, 2 years below, to be killed, to be sure that this boy, who is bound to be a king, will surely die. Kita nyo na? Sige nga, susuriin nga natin yung sinasabi niya. Kasi sabi niya, mga kapatid, pinapatay daw ni Pharaoh ang lahat ng sanggol sa panahon ni Moises. Ang lahat sabi niya, ang lahat daw.
Totoo ba yan, mga kapatid? Basahin natin, ha. Sa 1:15 ng Exodo, ganito po ang ating mababasa. At ang hari sa Ehipto ay nagsalita sa mga hilot na Hebrea na ang pangalan ng isa ay Sifra at ang pangalan ng isa ay Fuwa. At kaniyang sinabi, paghilot ninyo sa mga babaeng Hebrea at pagtingin ninyo sa kanila sa dakong panganganakan, kung lalaki ay papatayin nga ninyo, datapwat kung babae ay inyong bubuhayin. Napakaklaro po. Yung mga lalaking sanggol lang ang pinapatay po ni Pharaoh. Nako mukhang mali O mga lalaking sanggol lang palang pinapatay ni Pharaoh, mga kapatid, ayon sa Biblia. Nako, sabi niya lahat daw, lahat. Nako, dyan pa lang busted na. Nako, palpak. Tanong, dapat mo pang pagkatiwalaan ng kaluluwa mo sa kanya? Siya daw yung appointed son of God. Kaya dapat mo siyang pagkatiwalaan kasi nagsasabi siya ng totoo. Hindi mo naman pala siya dapat pagkatiwalaan Bulaan Kristo po ito. O katunayan, siya nga meron pang isang channel, channel, itong SMNI News Channel. Biruin mo yung SMNI News Channel, hindi pala na-accredit yun sa Japan dahil bias at nagpapakalat ng fake news. O fake news yung pono ninyo Yang si Apollo Kibuloy na chairman ninyo. Nako, palpak talaga itong SMNI. At itong si Apollo Kibuloy, nagpapakalat ng fake news yan. Mga kabobohan yan. Pati Biblia, iniiba-iba yung nakasulat. Kaya tama na, pati yung kanyang istasyon ay nagpapakalat din ng fake news. Kagaya niya. Nako ano ba yung mga taong kagaya ni Mr. Apollo Kibuloy? Basahin natin. 8:44 ng Juan, ganito po ang ating mababasa. Kayo'y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya ay isang mamamatay tao buhat pa ng una, at hindi na nanatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Klarong-klaro, pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. Klarong-klaro po yan, mga kababayan. Alam nyo na kung sinong God yung tinutukoy sa appointed son of God, mga kababayan. Kasi nga, sinungaling itong pastor na ito Kaya tanong, magtitiwala ka pa ba sa kanya? Pati yung sa SMNI News Channel na produkto ng kanyang kasinungalingan? Nako Anong masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. Check mo na kung fact nga talaga hanggang sa susunod na episode. Ako po si Gabo. At ito ang Factbusters. Kaya ngayong SMNI News Channel, fake news peddler yan, mga pobot palpak ang mga nandiyan. Nako, kawawa talaga. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin. Ayon sa Biblia, kailangang suriin ang mga aral ng iba't ibang mga mangangaral sa ating panahon. Ito po ang programang maghahatid sa inyo ng komprehensibong pagsusuri. Ako po si Kabornok at ako ang inyong taga-suri. Mapapanood na ang mga videos ng taga-suri sa ating YouTube channel sa Factbusters PH. If you click the join button and enjoy other freebies para sa atin, para suportahan ang ating YouTube channel dito sa Factbusters PH. Maraming salamat at see you sa ating Super Busted Kada at Busted Kada freebie, mga kapatid. Masarap talaga ang dinuguan, mga kapatid. Naku, ang sarap talaga. Pero bakit hindi daw pwedeng kumain ng dinuguan? At totoo bang bawal ito sa Biblia?
Abangan po ang ating dinuguan episode sa Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! Sa Mateo 16:18, ang sinasabi dito, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanain laban sa kanya. Dito po, mga kababayan, alam naman natin na may binabanggit na bato sa nasabing talatang ito. At yung bato na tinutukoy, diyan daw itatayo ng ating Panginoong Kristo ang iglesia, mga kababayan. Ngayon, ang tanong, sino ba o ano ba ang bato na tinutukoy sa Mateo 16:18? Ito po ba ay tumutukoy sa ating Panginoong Kristo mismo na siya ring nagtayo ng kanyang iglesia? O ito ba ay tumutukoy sa pag-amin ni Pedro na ang ating Panginoong Kristo ay anak ng Diyos? O di naman kaya ay si Pedro po mismo ang tinutukoy ng batong ito? Susuriin natin yan base po sa lente ng Biblia, ating pangaralan sa isa na namang The Rock episode ng Factbusters. Magandang araw mga kapatid and welcome naman sa isang extreme episode ng Factbusters PH. Sa ating episode ngayon ay tatalakayin natin ang nagsasabing siya daw ang appointed son of God, si Pastor Apollo Kibuloy, na siya ring chairman ng SMNI News Channel daw. Bago muna natin simulan ang ating episode, babasahin muna natin ang unang Juan 4:1, ganito pong ating mababasa. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanlibutan. Ayon po dito, dapat po nating subukin ang mga dala-dala nilang aral at ang mga ginagawa nila, mga kababayan, ng mga taong ito. Katunayan, dito po sa magazine na The Guide Magazine, January to February 2021, ganito pong ating mababasa. Sa page 16, ganito po yung nakasulat sa article ni Pastor Apollo Kibuloy na Facts About Glorification. Ito po ang sinasabi, mga kapatid. I was the one commissioned right now in these last days as His appointed Son. Aba, grabe. Napakalupit na declaration yan mula po kay Apollo Kibuloy, mga kababayan. Kaya ayon po sa unang Juan 4:1, susubukin natin itong pangangaral at mga ginagawa ni appointed Son of God kuno na si Apollo Kibuloy. Halimbawa, mga kababayan, ano kaya ang kanyang sagot kung sakaling hamunin natin siya sa isang maginoong debate? Alam na natin ang sagot. Halimbawa, ako, si Kaburnok, hahamunin itong si Apollo Kibuloy ng debate. Ano kaya ang kanyang magiging sagot? Titignan natin, mga kababayan. Dito po sa ganun pa rin pahayag sa The Guide, ganun pa rin magazine, The Guide Magazine, January to February 2021, page 19, ganito po ang ating mababasa. Ganito po ang ating mababasa sa article ni Pastor Apollo Kibuloy, Glorification, the Culmination of Man's Salvation. Sa page 19, ito po ang nakalagay. Religious deception is the greatest deception. I already told you even before that the Word of God must not be debated. They are not designed to be debated. Aba, hindi pala siya pwedeng
hamunin ng debate kasi nga, the Word of God must not be debated daw. Aba, titignan natin mga kababayan. Heto pong tanong. Bakit naman kaya ayaw niya sa debate? Panoorin natin si Mr. Apollo Kibuloy. Sasagot niya sa tanong na ito. Kasi sa Jewish Face, wala siya nakuha doon eh. Wala, ni isa man. Binigyan na nga sila ng modelo. Tapos, sa Gentile race, church age, wala rin. Swerte siya sapagkat wala na tayo sa church age. Hindi natin, ang katotohanan ngayon, nabuo na. Aba, yan pala yung rason niya, ano? Grabe naman yan. Sige. Ayon po kay Apollo Kibuloy, tapos na daw ang kinatawag na church age. Ganun pa na. Sige, titignan natin dahil tapos na daw ang church age, kaya hindi na raw siya haharap sa isang maginoong debate. Naku, tanong, totoo ba itong bayag niya? Tanong, mga kapatid, ayon ba sa Biblia, tapos na ba ang church age? Titignan natin ang sagot. Sa Mateo 16:18, ganito po ang ating mababasa. Ngayon, sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at di mananaig sa kanya ang mga pintuan ng impyerno. Ibig sabihin, mga kababayan, si Kristo po yung nagtayo ng iglesia. Ngayon, ano po yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo? Ano po yung kanyang pangako? Sa Mateo 28:19 hanggang 20, ganito po ang ating mababasa. Kaya magsihayo kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa. Binyagan sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan silang sumunod sa mga ipinag-utos ko. Tandaan ninyo na ako ay sumasa inyo sa lahat ng araw hanggang sa wakas ng daigdig. Napakaklaro po ng pangako ni Kristo. Ibig sabihin, mga kababayan, mga kapatid, hindi pa talaga matatapos ang church age kasi nga, hindi po mawawala, hindi po iiwanan ni Kristo ang kanyang iglesia. Kaya hindi pa po matatapos ang church age, mga kapatid. Kaya mali talaga itong sinasabi ni Mr. Kibuloy na ito. Kaya, busted! Yan! Napakapalpak! Naku, grabing alibay itong ginagawa niya. Mga kapatid, katunayan, noon po, mga kababayan, si Apollo Kibuloy, naghahamon pa nga niya ng debate. Hinahamon pa niya si Eliseo Soriano. Kaya panoorin natin, dahil dyan, panoorin natin yung hamon ni Mr. Apollo Kibuloy kay Eliseo Soriano at yung tugon ni Mr. Soriano sa kanyang naging hamon. Ito, panoorin ninyo mga kapatid. Maririnig natin muli ang tinig ni Ginoong kaibigan nating sinasagot sa ating panahong ito at pakinggan nyo ang kanya sinasabi para ating itong maipagpatuloy na sagutin. Narito po siya. Mr. S, ipaaalam ko sa iyo na ang ministry ito at ang mga ngaral na ito ay tatayo sa lahat ng klaseng issue. Spiritual, doctrinal, ethical, legal, kahit personal. Ang buhay ko ay open book. At hindi lamang ako willing na sa private tayo mag-discuss, kahit dito sa TV, tulad ng ginagawa natin ngayon. Piliin mo ang larangan na gusto mong puntahan natin. Sa lahat ng mga isyong yan, kahit dumating ng Panginoon, ilalaan ko ang programang ito upang ang layunin ay makapagpaliwanag sa napakaraming nakikinig at nanonood sa atin. Ilalaan ko ang programang ito kung ikaw ay naririyan at tatayo ng laban sa mga kautusan ng ating Panginoon Diyos, laban sa kautusan ng mga set na mga batas ng tao o set na batas na nakagisnan na natin tulad ng ethics, tulad ng legal, tulad ng doctrinal o spiritual. Kahit saan ka pa pupunta riyan. Habang ang ministry ito naririto, ito po ay gagamitin ng Panginoon upang ang lahat ay may tuwid sa landas na gustong daanan ng Panginoon. Landas na makapagpapabanal, makapagpapatuwid at makapagpapalapit sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Kaya, sandali kapatid na direktor.
Hinamon niya tayo. Sabi niya, kaya itong ministering ito, itong mga ngaral na ito, nakahanda ikang tumayo sa anumang issue. Legal, spiritual, etc. Yung mga pinagsabi niya. Kaya hinahamon kita, sabi niya. Hindi lang sa korte, kundi maging sa telebisyon. Hinahamon kita tungkol sa mga issue ito. Kinokol ko ang hamon mo, Ginoong Abuloy. Ano ang ibig mong pag-usapan natin? Sabi mo, pwede ka sa legal, pwede ka sa moral, at pwede ka sa spiritual issue. Ilalaan ko ang television program na ito. Kung gusto mo sa television, call Mr. Abuloy. Tinatanggap ko ang hamon mo. Formally on the air. Ang pag-usapan natin, yung aral na itinuturo mo, yan ang pinakamahalaga sa lahat Gusto mo mag-usap tayo sa telebisyon? Sige, pagsamahin natin yung oras mo. 1 hour and a half ka, magkasunod din lang tayo 1 hour ako, 2 hours and a half. Kumuha pa tayo ng kalahating oras. Ipakiusap natin sa management ng Channel 13 to give us 3 solid hours na tayo'y mag-uusap regarding your doctrine. Patunayan mo yung iglesyang inirehistro mo sa Securities and Exchange Commission, yung iglesia mo, the executive pastor of Jesus Christ, the name above every name, Administrator Incorporated. Patunayan mong yan ang tunay na samahang sa Diyos. Tutol ako sa demonyo ang samahang yan, ayon sa Biblia. Sige. Patunayan mo namang mali itong aming samahan. Patunayan mo na itong aming samahan ang mali at sa demonyo. Dalawang bagay lang naman yan. Pag hindi ka sa Diyos, sa demonyo ka. Kaya, tutol ako sa samahan mo. Sa itinayo mong samahan. Pati sa mga bylaws mo, pati yung sa mga itinuturo mong aral, tutol ako, patutunayan ko, hindi sa Diyos yan, sa demonyo yan. Yan ang aking pinopropose na theme sa'yo. Kaya, isama mo na kung anong gusto mong isama sa stand mo. Kung gusto mong i-touch pati ethical, pati spiritual, pati moral issue, pati legal issue sa panahon ng ating diskusyon. Sige, pag-usapan natin lahat yan kung gusto mo. Hindi ako natatakot na harapin sa iyo yan. Patunayan mo naman yung aming samahan ay mali, ang mga ngaral na ito'y nandadaya, patunayan mo. Pero ako, patutunayan ko, ayon sa Biblia, yung itinayo mong samahan, especially so that you have converted it from a religious society into a corporation soul, patutunayan ko, hindi sa Diyos yan samahan na yan. Ang lahat ng mapapasok dyan, impyerno ang destino pag hindi kayo lumayas dyan. Yan, patutunayan ko. I'm calling your hamon. Sige. Hinamon mo ako Di ba, mga kababayan? Hinamon, narinig nyo kanina. Kahit saan daw, nakahanda raw siyang manindigan. Kahit daw sa telebisyon. Ayan. Call ako dyan. Maganda yung manindigan tayo sa telebisyon. Payag ako dyan, mga kababayan. Payag ako dyan. Payag na payag ako dyan. Hinamon mo rin lang ako, inuulit ko. Tinatanggap ko ang hamon mo. Patunayan mo itong iyong samahan na ang pangalan ay the Executive Pastor of Jesus Christ. The name above every name, Administrator Incorporated. Patunayan mong sa Diyos yan. Tutol ako. Patutunayan ko, hindi samahang sa Diyos yan. Samahan yan na hindi sa Diyos. Patutunayan ko yan. Yan ang aking masasabi. Kita nyo na, di ba? Siya pa nga nanghamon kay Mr. Soriano noon eto, mga kababayan. Dahil sinagot na ni Mr. Eliezer Soriano itong hamon ni Apollo Kibuloy, ano ba yung nangyari doon? Eto, panoorin natin ang mga pahayag ni Mr. Apollo C. Kibuloy, mga kapatid. Sir, we'll continue on. This is a text from Pampanga. Good evening, Pastor. Gusto ko lang pong malaman kung bakit ayaw niyo pong lumaban ng debate kay El Soriano para naman po malaman niya ang kayabangan niya at mapahiya siya sa kanyang mga inaakay ng mga kaluluwa. Salamat po. Swerte siya sapagkat wala na tayo sa church age. Hindi natin, ang katotohanan ngayon, nabuo na. So, hindi na estilo ng Diyos yung mga debate-debate. Wala na yun ngayon. Ayan kita nyo na, tapos na daw ang church age. Nako, ganun pahayag niya. Napatunayan na po natin mali yan.
Pero, ilang taon pa po ang nakalipas pagkatapos ng pahayag na ito ni Mr. Apollo Kibuloy? Meron na naman siyang pahayag. Mukhang kakasanhata sa debate. Ito, panoorin ninyo mga kapatid. Yung kanyang naging condition sa kinakasang debate sa kanya. Ito, panoorin natin mga kapatid. You challenge me from the canto of Apalit, and then you challenge me. Okay, I will, so that you will understand carnally your level and my level. I will agree. Pay me $20 million, and I will debate with you wherever you want. Carnally, anyone want to debate with me? If you challenge me, produce $20 million. And pay me for the 2 hours that I will spend with you. Name the place and location and I'll be there. Nako, grabe talaga! Grabe, hihingi ba yan ng pera? Grabe talaga itong Apollo Kibuloy na ito. Nako, grabe naman siya. Pabago-bago talaga. Akala ko ba tapos na yung church age? Kaya hindi ka na papatol, Mr. Apollo Kibuloy. Ako At alam nyo ba, mga kapatid, gusto ko lang sabihin sa inyo ito. Meron na naman siyang hinamon, Mr. Apollo Kibuloy, naghahamon pala ng debate ito. Ito, panoorin ninyo yung hamon niya sa isang pastor na ating kilala din nating lahat. Ito, panoorin ninyo yung hamon niya, mga kapatid. Inahamon kita sa isang marangal na debate na patotohanan mong ako ay hindi totoong pastor. At patutunayan ko sa iyong ako'y totoong pastor. Itong aking studio, ilalaan ko para sa debating yan. Tayong dalawa magharap. Pili ka kung anong lingwahe gusto mo. English, Tagalog, Bisaya. Huwag lang yung Chinese. Hindi tayo marunong nun. Pili ka para maintindihan ng international audience natin. English, Bisaya, Tagalog. Kung Tagalog, i-translate na lang natin to English sa ilalim. Kung Bisaya, ganun din. Patotohanan mo sa madlang people, kasi nakikinig sila sa sinasabi mo bilang isa kang authentic na tao, kailangan lahat ng sinasabi natin totoo sa hindi tayo nagsisinungaling. So, yan, Senator Manny Pacquiao, ang hamon ko sa iyo. Sabi mo, fighter ka, in the ring and out of the ring. Sa court, ganun din. Ako, fighter din ako. 35 years. Yung demanda, pagkain ko yan. Pananghalian, panghapunan, at pangagahan. 35 years, dinidemanda ko kahit saan. Ngayon, laki ng demanda ko sa ibang bansa. Inarap ko yan. Bago lang na-dismiss yung isa. Meron pa akong kinakarap na isa. Madi-dismiss din yan. So, ngayon, I will challenge you to a debate for public opinion na ito ang ating pag-uusapan. Nako, kita nyo na mga kababayan, hinamon po niya yung pastor na si Senator Manny Pacquiao. Nako, pastor yan ng born again mga kapatid. Kaya talagang grabe. Meron pa siyang isang pasaring Padorin niyo mga kapatid. Inahamon kita, Pacquiao, hanggang ngayon sa isang marangal na debate. Kung may balls ka, sumagot ka, huwag ka magdemanda. Grabe naman itong appointed son of God. Yan ba yung mga salita ng appointed son of God? Nako. Tanong, ibabalik ko sa iyo, Mr. Apollo Kibuloy. Sino ba ngayon ang walang balls, Mr. Apollo Kibuloy? Akala ko ba, tapos na yung church age? Nako! Talagang palpak! Nako, grabe talaga ito! Mukhang ikaw ata yung walang balls, Mr. Apollo Kibuloy. Nako, grabe talaga. Sige. Katunayan, basahin natin itong Ikalawang Pedro 2:3. Ganito po yung ating mababasa.
Sa kanilang kasakiman, pagsasamantalahan nila kayo sa pamamagitan ng mga pakunwaring salita. Matagal nang nakanda ang hatol sa kanila at hindi natutulog ang kapahamakang darating sa kanila. Napakaklaro po niyan, mga kababayan, kaya mag-ingat po tayo sa mga style bulok na ito ng mga salita, kagaya ni Apollo Kibuloy na ito. Nako, tanong, base ba sa mga tinalakay natin ngayon, mga kapatid, may kredibilidad pa ba siya? Nako, mukhang wala namang kredibilidad itong taong ito Ano ang masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kababayan. At kung like ang video nito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na extreme episode, ako po si Gaburno at ito ang Factbusters! Nako, Apollo si Kibuloy, ikaw pala yung walang balls Nakakahiya. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral at kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin and please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.